Ang pangtatlo po natin sa dahilan kung bakit may mga hindi nananatili sa pagkakaduktong sa puno, which is si Jesus Christ ang puno at tayo ang mga sanga. So, ito pa ang dahilan kung ba't hindi nakakapanatili. Ang sabi po dito, hindi nila pinangahawakan ang salita ng Diyos. Sabi po sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 10, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinatanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Ibig sabihin po, kumbaga, hindi sineryoso na natanggapin ng may pag-ibig ang salita ng Diyos. At ayaw sa katotohanan. And Jesus is the truth. Na, kumbaga na, itinanggihan nila ang pagpagliligtas ng Diyos. Na bagamat nakaduktong sa puno ay walang pag-ibig at ayaw sa katotohanan, kaya hindi na nanatili sa puno. At ang sabi pa po rito, pang-apat, nadaya sila ng kaaway. Sino ba ang kaaway? Si Satanas at ang kanyang mga kakampon. Basahin po natin dito sa Matthew chapter 24 verse 24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at ang mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Ibig sabihin, bagamat tayo ay nakaduktong sa puno na si Jesucristo, ay maaari pa rin tayong madaya. Maaari pa rin na madaya tayo ng kaaway. Kaya, kumbaga, bilang isang Kristiyano, hindi rin tayo magpapakapante na kahit tayo ay nakaduktong, kahit sa anong oras o panahon, pwede tayong madaya. Kasi, ang sabi dito, pati ang mga hinirang ay madadaya. So, ipag-pray natin na bigyan tayo ng katatagan ng Diyos at talagang seryosong paglilingkod at kalakasan na makapanatili na nakaduktong sa nagbibigay ng buhay. Amen? At ang sabi pa po dito, sa number 5, naaakit sila ng sanlibutan. Yun nga po yung kaninang ibinasa natin sa 2 Timothy chapter 4:9, naaakit pa ng mundo. Tayo po na mga anak ng Diyos, hindi na po tayo taga-mundo. Kumbaga, nag-aantay na lang tayo ng rapture or ng kamatayan natin para pag dumating man ng Diyos, muli tayong bubuhayin at isasama tayo sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, kaya pala sa isa sa dahilan na ito kung bakit hindi na nanatili ang mga nakaduktong na mananampalataya sa puno ng Jesus. Dahil naaakit pa sila sa mundong ito. Sa yaman ng mundong ito. Kung ano man ang nandito sa mundo, kasiyahan, kasikatan, kayamanan, lahat ng na pwedeng mabusog ang ating mata at ang ating laman na katawang lupa. Pleasure. Ayan po, naaakit pa daw. Kaya hindi makapanatili. At ang sabi pa po dito ay, ano ba yung kahalagahan ng pamumunga? Ibig sabihin, na tayo ay namumunga, may kahalagahan pala ito. Una, sinasabi po dito, upang hindi putulin. Yun po yung sabi sa dyan,
15:2. Hindi po tayo lumalayo ng text. Nakapokus po tayo sa John. Humuhugot lang tayo ng ibang verses na supporting verse. Saan sabi po dito sa John 15, 2. Ayun nga po. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. So, pag hindi pala daw tayo nagbunga ay inaalis tayo. Amen? Bagamat tayo ay na-save by grace of God, kung hindi naman natin isiniseryoso. Amen? Na kaya kung ibig sabihin, pwede pa tayong makat ang pagkakaduktong natin sa puno na si Jesucristo. At ang sabi pa dito, ang kahalagahan ng pamumunga, number 2, upang patuloy na alagaan. Para raw tayo patuloy na alagaan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa John, chapter 15, verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagmunga sa kanyang sarili. Maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. So, makakapamunga tayo kung tayo'y nakakabit sa puno at maayos ang pagkakakabit natin sa puno. At hindi lang yon, kailangan ay manatili tayo sa Kanya. Amen? Amen? Ang buhay Kristiyano, hindi ganun kadali na once na tinanggap natin ang kaligtasan, ay akala natin easy-easy na lang. May mga pagsubok, may paghuhubog, marami tayong mararanasan. Pero, ang mahalaga ay kasama natin ang Diyos na siyang lumalaban sa atin. Na siya ang tumutulong sa atin. Amen. At ang sabi pa po dito sa salita ng Diyos, sa number 4, ay sa number 3, katibayan ng pananatili sa Kanya. John chapter 15 verse 4, na kailangan daw ay, yun po ang katibayan, na kailangan daw tayo ay manatili. Pag ang katibayan na tayo ay nananatili sa Kanya ay nagbubunga tayo. At ang sabi pa po dito sa 4, tutugunin ang lahat ng ating kahilingan. Pag tayo po ay maayos na nakakabit sa puno na si Jesus, sabi dito, lahat anumang ating hilingin ay ibibigay daw. Basahin po natin dito sa John chapter 5 verse 7. Kung kayo'y magsisipay-natili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipay-natili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Di ba po? Ang ganda ng pagkasabi dito, kung tayo daw ay mananatili sa Kanya at sa Kanyang mga salita, hingin daw natin ang ating anumang ibigin at gagawin niya. So, ang Diyos po kailanman ay hindi nagsisinungaling. Siya ay totoo sa mga pangako niya. Dahil ito ay sinabi niya, kung tayo lang ay mananatili sa Kanyang mga salita. Ang sabi, hingin natin ang ating maibigan at ibibigay niya. Walang imposible po sa Diyos. Amen? Kaya yun po yun ang pagkasabi doon, na kailangan daw tayo ay manatili. At number 5, karangalan ng Ama. Ito po yung kahalagan kung bakit kailangan nating mamunga. Ito po yung karangalan ng Ama. John chapter 15 verse 8. Sabi po dito sa John 15 verse 8, sa ganito'y luluwalhatiin ng aking Ama, na kayo'y magsisipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Ibig sabihin, ipinapakita dito na kung mananatili daw tayo, ang sasabi dito po, naluluwalhati pala yung Ama pag tayo ay nagbubunga. At ito ang katunayan na tayo'y Kanyang alagad. Diba po? Ganun po ka-importante.